Halos 2 taon matapos manalasa ang bagyong Yolanda, nananawagan ng mga non-government organization na bilisan ng rehabilitasyon at pagbibigay ng disenteng pabahay sa Yolanda survivors. Ang detalye mula kay George Bandola. 2 taon matapos ang pananalanta ng bagyong Yolanda, marami pa rin daw survivor ang nangangailangan ng permanente at kabuhayan. Sabi naman ng National Housing Authority, hindi naman nila ito kinakaligtaan. Ngunit may burokrasyang kailangang sundin. Bukod pa mga polisiya at aktwal na hakbang na kailangang gawin para masigurong ligtas at matibay laban sa mga kalamidad ang mga itatayong permanent shelter. Na pagpili po ng lugar na pagtatayuan ng isang pabahay, dapat po ito ay nasa safe zone. Bago po kami mag-identify ng isang lupa, dapat po pumasa siya sa SHAM. SHAM na multi-hazard attest. So it's just flooding, erosion, volcanic eruption, the works. Dapat po nandun. Aminado ang NHA, 295,000 na bahay ang kailangang gawin at kaunti pa lamang ang nagagawa dito. Paliwanag ni Seraspe, bukod sa mga LGU, marami ring komunidad ang kinukonsulta ng pamahalaan para malaman ang kanilang pulso sa kabuhayan. Hindi naman po pag-release magpapatayo na kami ng bahay. Ibibid pa po namin yan. So ginawa namin, pinapangakuan kami ng DBM, i-release yan, pinapabid namin. Pero nung pinapabid namin, short of issuing the notice of award, hindi kami pinayagan ng COA kasi wala pa raw yung cash. Sa Quezon Avenue, magkakasamang ipinanawagan ng Philippine Legislators Committee on Population Development at iba pang NGO ang pag-alala sa mga survivor ng Yolanda at matugunan ng mga pangangailangan ng mga ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.